So what's up? Magandang umaga po ulit sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong itinatanong palagi sa akin. Okay? So makakaasa kayo mga kamanok na araw-araw ko pong bibisitahin, titingnan ang comment section para sa inyo at para maisa-isa ko rin pong masagot ang bawat katanungan ninyo. Kaya ikaw, kung ngayon ka palang nakapanood dito ng ating video, so, huwag kang mag-alala. Lahat kayo, wala po akong inuuna, wala po akong hinuhuli. Basta mag-comment po kayo dyan sa ibaba. Pag nakita ko yan, sasagutin po kaagad natin. Okay, so kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment ang sarili niyo pong katanungan, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako. At saka, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Alright? So, depende sa mga katanungan po ninyo kung hahaba ba to o ano. Okay? Kaya umpisahan na po natin. So, ang una pong katanungan ay galing kay Aaron Ray Kalinaw. Ayan. So, ito yung katanungan mo, idol. Good day, kamamay. Pa-advise naman po ako. Ang manok ko nakakain yata ng uling. Uling, 3 days na siyang 3 days na sa kanyang butse. Okay? Ooperahan ko ba o hindi na? Kasi wala namang problema sa pagkain. Matakaw pa rin. Hihingi sana ako ng advice, kamanok. Salamat po. Okay. So mga kamanok, pag po ang ating mga alaga ay nakakain ng uling, so wala po kayong dapat ipag-alala. Okay? Yan po ay hindi makakaapekto sa kanyang kalusugan. Sa madaling sabi, mas makakatulong pa nga po ito eh. Ito po yung mga natural nutrient and mineral na kailangan po ng ating mga alaga, especially sa kanilang gizzard. Pag sinabi pong gizzard, sa kanila pong butse. Nakakatulong po ito sa mas magandang panunaw at paggiling ng ating mga alagang mga manok. It's either tandang man yan, sisiw man yan, pulit man yan, basta po kahit na anumang edad ng ating mga manok. Wala po kayong dapat isipin. Yung iba nga dito nag-aalala din eh. Nakakain daw po ng bato, nakakain daw po ng buhangin. Wala po kayong dapat ipag-alala. So yan po ay talagang kailangan po nila sa kanilang mas magandang digestion o paggiling o panunaw. Okay? So nakakatulong po ito. Actually, yung uling po, hindi lang po ito nakakatulong sa gizzard o sa balon-balunan ng manok. Nakakatulong din po ito sa brooder upang i-absorb yung mga amoy ng ipot o kung ano paman. Okay, o kaya yung tinatawag na ammonia. Yung ammonia po mga kamanok, yung po yung amoy na nakakasuffocate sa ating mga sisiw para mabilis manghina itong mga ito, itong ating mga sisiw. Pero sa tulong po ng uling, ina-absorb po niya lahat ng amoy nung ipot o nung ammonia. Kaya po hindi po nagkakasakit yung ating mga alaga. So sa madaling sabi po, yung uling po ay hindi problema. Yan po ay nakakatulong pa sa kanilang digestion para mas maging healthy ang ating mga alaga. So maliwanag tayo dyan mga kamanok ha. Sana po ay makatulong itong simpleng advice ko po sa inyo. So next question po tayo mga kamanok. Ito, galing kay Ricky Estrada. Ayan, so idol, paano po kaya matatanggal ang bumble foot ng aking manok? Okay, so ito ang daming problema sa ganito, bumble foot ng kanilang mga alagang mga manok. Actually po, ito po ay nakukuha po pagka masyadong madumi po, especially lalo na kung maraming ipot po ang kanilang cages o palagi pong ipot yung kanilang nayayapakan. So possible dito po ito nakukuha. And also kapag masyadong matigas po yung surface na kanilang nilalakadan. Pag mabato, pag maipot, yan po, dyan po madalas lumilitaw yung bumble foot. Makikita nyo na lang po, namamagana po yung kanilang palad o yung talampakan ng paa. Tapos medyo stress o masakit po itong ilakad. Okay, makikita nyo po pagana and kalaunan makikita nyo po yung gitna para pong meron siyang mata. Ano po ang dapat natin gawin kapag ganito? So ang akin pong remedyo sa ganyan is kailangan po linisin nyo po yung cages po ninyo. Especially kung yan po ay kawayan, yung sahig, yung flooring, linisin nyo po everyday hanggat maaari umaga. Then linisin nyo po yung pinakapaan ng manok.
Kasi po kaya po hindi po gumaling o hindi po mawala yan kasi infected po yan ng dumi. Kailangan hindi po siya nadudumihan. Ngayon, pwede po kayong mag-drop o magpatulo ng 3 tulo ng gasolina. Okay? So, kuha lang po kayo ng gasolina, yung kulay pula, kahit yung kulay pulang gasolina, ipatak nyo lang po ito. After nyong linisan, okay, yung pinaka-bumble foot, patakan nyo po ng 3 patak yung pinakatalampakan yung mismong mata. Everyday po ito mga kamanok, 3 patak lang po ng gasolina. Then, after 5 days, makikita nyo po mga kamanok, yung paa po nung inyong mga alaga, kakawang na po yung pinakamata sa gitna. Okay? So, pag po kumawang po yun, one of these days, pwede nyo po yung alisin at makikita nyo po, tuyo na po yung pinakaloob niyan. So, ganun lang po ang aking remedyo pagdating sa bumblefoot. Basta alagaan nyo lang po ito ng linis kasi hindi po pwedeng madumi. Alagaan nyo po ng linis o kaya naman bumili po kayo ng yung parang pinakasapatos. May nabibili po na ganyan, pinakasapatos para po pag tumungtong o yung lumakad yung manok, hindi po mismo lumalapat yung mismong palad at hindi nadudumihan. So, makakatulong po ito. Okay, so sana maliwanag po tayo dito mga kamanok, pagdating sa bumblefoot ng ating mga alaga. So, next question naman tayo ulit, galing kay Jane Doligues. Magandang gabi po. Pwede po bang magpaturo kung papaano po mag-vaccine? O anong vaccine ang pwede sa inahin at tandang na ready to breed? Salamat po. Okay, first time lang po sa pagbe-breed ng mga alaga kong manok. Okay, pagdating sa breeding, bago po kayo mag-breed, magsama ng inahin at tandang ng inyong mga breeders sa breeding pen, make sure mga kamanok na mabigyan nyo po sila ng Lasota vaccine. Mas makakatulong po ito. Sabi po nung ibang mga farms na nakausap ko, kagaya ni Sir Martin Esculane, sabi daw po niya, nung ako'y galing sa kanyang farm, sabi po niya, kaya daw po nagkakaroon ng maraming sakit, nakita daw niya na halos lahat sa sa NCD nanggagaling lahat ng sakit. Kaya hangga't maaari para sa kanya pinakamahalagang vaccine is Lasota. Okay, yan po yung sabi sa akin niya noon nung pumunta kami sa farm niya dito lang malapit sa lugar ko. Kaya diyan sa may Padre Garcia, sa may San Miguel, So, yun ang sabi niya. Kaya laging hindi mawawala sa kanya yung Lasota sa breeding o kung saan pa man nagbibigay siya ng Lasota. Kaya advice ko po sa inyo mga kamanok, talagang maayos po si Lasota kasi ito po ay anti-peste na maaaring dumapo sa ating mga alaga. Okay? So, bago kayo magsalang, bakunahan nyo po yung inyong mga breeders and also kahit hindi breeder, bakunahan nyo na po lahat. Basta humigit po ng 2 linggo ang edad, sisiw man yan o kung ano pa mang edad ng manok, bakunahan nyo na po ng Lasota. Okay? So, kung halimbawa naman po, nabigyan nyo na po ng Lasota, tapos biglang nag-uulan na po, lumalamig, so pwede nyo po itong sundan ng Coryza vaccine. Ito po ay killed vaccine na makakatulong sa inyong mga alaga upang kahit na pangit ang panahon, pangit ang klima, hindi nyo po problemahin mga kamanok. Yung sipon, pisik, lalo-lalo na yung halak ng inyong mga alaga. Kaya pagdating sa breeding mga kamanok, unahin nyo na po si Lasota. Okay, so kung may katanungan ka naman idol, pagdating sa vaccination ng mga sisiw, pwedeng i-follow up question mo ako, sasagutin ulit kita. Okay, so sana nakatulong to Jane Doligues. Alright, so next question naman po tayo ulit. Ito naman galing kay Cesar Escare. Ayan, mega shoutout sa iyo, Cesar. Idol, napakaganda ng mga sisiw ko. Mahigit 1 buwan at kalahati ang edad nila. Biglang nagkaipot ng may dugo. Anong gamot niyan? Okay? So, kapag ganito mo mga kamanok, talagang problema po ito. Unti-unti po silang nanghihina, nawawala yung gana. So, ano po yung maaari nating ibigay sa ating mga sisiw na may red droppings? So ako po, ang binibigay ko po dyan is Tepox 48. Alright? Halo po tayo sa painom or sa pagkain, wala pong magiging problema. So yan po talaga ang ang dapat na ibigay na antibiotic once na nagkaroon po ng cocci. Coccidiosis po ang tawag sa ganyan pag po umiipot ng may kasamang dugo yung ating mga sisiw. So ito po ay abnormalities ng ating mga alaga na kung saan dapat po natin itong maagapan. Bilang isang breeder, sabi ko lagi, dapat kayo po ay keen
observer pagdating sa mga ganitong klase ng sakuna, problema pagdating sa ating mga sisiw na alaga. Okay, so mga kamanok, sana po kahit paano makatulong po yung mga simpleng advice ko na ganito pagdating sa inyong mga alagang mga manok. So sa mga gustong magtanong, isa lang palagi ang pakiusap ko. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment na rin po sa ibaba. Okay, so mga kamanok, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.